Hindi alam ni Marisa Alvarez kung bakit mas bumibigat ang dibdib niya tuwing pinapatay niya ang ilaw sa sala matapos ang huling tawag sa gabi. Hindi naman siya malungkot. Sa katunayan, dapat nga ay kontento siya. May trabaho siyang maayos, may routine na hindi magulo, at may lalaking laging nagsasabing kasama siya sa mga plano nito sa hinaharap. Pero sa mga sandaling iyon, kapag tahimik na ang bahay at ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng electric fan, may kung anong emosyon na hindi niya pinapangalanan, pero palaging nariyan. Araw-araw, halos pareho ang takbo ng buhay ni Marisa. Maagang gising, maayos na bihis, kape sa parehong tasa, at biyahe papunta sa trabahong matagal na niyang pinagkakakitaan. Kilala siya ng mga kasamahan bilang seryoso pero maaasahan, yung tipong hindi mahilig sa drama. Sa isip niya, ganoon talaga ang tamang buhay. Simple, may direksyon, at hindi pa bago-bago. Kaya ganoon na lang ang paniniwala niya kay Rafael Rafe Navarro, lalaking dumating na may eksaktong hinahanap niya. Tahimik na kumpiyansa at malinaw na plano. Tuwing linggo ng gabi, hindi nawawala ang tawag ni Rafe. Kahit pagod, kahit minsan ay antok na si Marisa, hinihintay niya iyon. May kakaibang kapanatagan sa boses ng lalaki kapag sinasabi nitong, "Darating din tayo roon, dahan-dahan lang." Pinakilala na niya si Rafe sa pamilya, isang hakbang na hindi niya basta ginagawa. Para kay Marisa, ang ganitong klaseng relasyon ay hindi laro. Ito ang uri ng pag-ibig na pwedeng sandalan hanggang pagtanda. Yung hindi kailangang ipaglaban araw-araw dahil kusa itong nananatili. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ibang-iba ang mundo ni Janelle Cruz. May mga araw pa ring nagigising siyang may bigat sa dibdib. Alaala ng isang hiwalayang matagal siyang binasag. Pero sa pagitan ng mga basag na emosyon, unti-unting sumisilip ang liwanag. Madalas sa anyo ng isang simpleng mensahe mula kay Rafe. Hindi grand gestures ang binibigay nito, pero sapat ang mga salitang, "Kumain ka na ba?" o "Okay ka lang ba?" para muling magising ang pag-asa sa loob niya. Para kay Janelle, si Rafe ang patunay na hindi lahat ng lalaking darating ay mananakit. Sa bawat ngiting na ibabalik niya sa sarili, pakiramdam niya ay unti-unti niyang binabawi ang mga bahagi ng sarili niyang nawala. Hindi niya kailangan ng pangakong malayo. Sapat na sa kanya ang presensya, ang pakiramdam, na may isang taong pumipili sa kanya araw-araw. Sa mga pagkakataong nagkukwento si Rafe tungkol sa hinaharap, tahimik lang siyang nakikinig. Iniisip na, baka sa wakas, pwede na ulit siyang mangarap. Hindi alam ni Marisa at Janelle ang tungkol sa isa't isa. Magkaibang oras, magkaibang lugar, magkaibang bersyon ng iisang lalaki ang kanilang minamahal. Sa mga sandaling iyon, walang mali, walang tanong, walang bakas ng panganib. Para sa kanila, malinaw ang mundo. May kaunting lungkot minsan, may kaunting pagod, pero may pag-ibig na nagbibigay balanse sa lahat. Tahimik ang mga gabi, maayos ang mga plano, walang dahilan para magduda. Sa ibabaw ng lahat ng ito, ang pag-ibig ay mukhang sapat at totoo. Parang isang tahanang hindi kailanman guguho. Ngunit sa likod ng mga salitang "okay lang" at "nandito lang ako", may mga bagay na hindi pa nahahawakan ng liwanag. At sa ngayon, hindi pa nila alam na ang katahimikang yon ay simula pa lamang. May mga sandaling napapahinto si Marisa Alvarez. Sa gitna ng ginagawa niya, hawak ang cellphone, nakatitig sa screen na matagal nang walang bagong ilaw. Hindi siya sanay sa ganoong pakiramdam. Dati, kapag tumatawag si Rafael Rafe Navarro, parang natural lang ang lahat. Sakto ang oras, sakto ang tono, sakto ang presensya. Pero ngayon, may mga gabing napuputol ang inaasahan. Isang missed call, isang mensaheng, "Mamaya na, may work emergency." Paulit-ulit. At kahit may paliwanag, may munting kurot sa dibdib na pilit niyang binabaliwala. Sinubukan niyang intindihin. Alam naman niyang busy si Rafe. May trabaho,
may responsibilidad, may mundo bago pa siya dumating. Kaya tuwing nagtataka ang isip niya kung bakit biglang tahimik ang kabilang linya, sinasagot niya agad ang sarili. Normal lang to. Hindi lahat ng gabi ay kailangang may mahabang usapan. Hindi lahat ng katahimikan ay may ibig sabihin. Pero sa bawat gabing mas maikli ang good night, mas mahaba ang oras na gising si Marisa, nakikinig sa sarili niyang paghinga. Samantala, si Janelle Cruz ay may ibang uri ng pangamba. Hindi kawalan ng sagot ang bumabagabag sa kanya, kundi ang pagbabago ng damdamin sa mga salita. Sa umaga, may mga mensaheng puno ng lambing. Ingat ka. Kumain ka na. Mga simpleng linyang nagpapagaan ng loob niya. Pero pagsapit ng gabi, nag-iiba ang timpla. Maikli na lang ang reply. Minsan emoji na lang. Minsan scene lang. Napapahawak si Janelle sa dibdib. Pilit inuusal sa isip na baka pagod lang si Rafe, baka wala lang talagang masasabi. Isang beses, muntik na siyang magtanong. Hawak na niya ang cellphone, nakatype na ang okay ka lang ba? Pero binura rin niya agad. Ayaw niyang magmukhang needy. Ayaw niyang magdala ng takot sa isang relasyong siya pa lang ang muling binubuo. Para sa kanya, ang tiwala ay desisyong ginagawa araw-araw, kahit may kaunting kaba. Kaya pinili niyang ngumiti sa sarili, ipikit ang mata, at matulog na may pag-asang bukas, babalik ang dating lambing. Hindi rin nakaligtas kay Marisa ang pagbabago sa tono ni Rafe. Kapag magkausap sila, parang laging nagmamadali ang lalaki. Wala na yung mahahabang kwento tungkol sa araw nito. Wala na yung mga tanong na, kamusta ka talaga? Kapag tinatanong niya kung kailan sila magkikita, laging may sagot, pero laging nauurong. Next week na lang, bigla ang meeting. May inayos lang, lahat may dahilan, lahat may paliwanag, pero walang katiyakan. Isang hapon sa opisina, pabirong sinabi ng isang katrabaho ni Marisa habang nagkakape sila, parang busy masyado ang boyfriend mo ah. Tumawa lang siya, pero may kung anong sumabit sa loob niya. Hindi dahil naniniwala siya agad, kundi dahil may parte ng sarili niyang napaisip. Oo nga, kailan nga ba huling hindi siya busy? Agad niyang inalis ang tanong sa isip, pinili ang katahimikan kaysa gulo. Ganoon din si Janelle. May mga gabing gusto niyang tawagan si Rafe, pakinggan lang ang boses nito para mawala ang kaba. Pero nauuna ang takot na baka istorbo siya. Kaya pinipili niyang maghintay, pinipili niyang magtiwala. Sa pagitan ng mga mensahe at paliwanag, pareho silang umaasa na ang nararamdaman nilang kakaiba ay lilipas din. Sa ibabaw ng lahat, buo pa rin ang paniniwala. Walang ebidensya, walang kasinungalingang nahuhuli. Isa lang itong yugto, sabi nila sa sarili. Isang maliit na bitak sa perpektong larawan. Hindi pa ito sapat para sirain ang tiwala. Hindi pa sapat para magtanong ng mas malalim. Kaya habang may bahagyang kaba sa dibdib, may mas malakas na tinig na patuloy na bumubulong. Ayos lang ito. Magiging maayos din ang lahat. May tunog ang katahimikan kapag matagal kang naghihintay. Para kay Marisa Alvarez, iyon ang tunog ng phone na paulit-ulit niyang tinitingnan kahit alam niyang walang bagong mensahe. Isang missed call na naman. Isang, sorry, nasa meeting pa na late na dumating. Dati, hindi niya binibilang ang oras sa pagitan ng mga sagot ni Rafael Rafe Navarro. Ngayon, parang bawat minuto ay may bigat, may tanong, may pagod na hindi niya maipaliwanag. Sa mga gabing umuuwi siya galing trabaho, mas maaga na siyang natutulog, hindi dahil inaantok, kundi dahil ayaw na niyang maghintay. Napansin niyang mas maikli na ang pasensya niya sa traffic, sa ingay, kahit sa sarili niyang mga iniisip. Kapag tumatawag si Rafe, minsan siya pa ang nagiging malamig. Parang sinusubukan niyang pantayan ang distansyang nararamdaman niya. Pero sa loob-loob niya, mas lalong sumisikip ang dibdib. Kailan pa naging ganito kahirap ang simpleng pag-uusap? Samantala, si Janelle Cruz ay halos pareho ang dinaranas, pero mas tahimik ang laban.
May mga araw na 3 beses siyang tumatawag, walang sagot. Kapag nag-reply si Rafe, parang obligasyon na lang. Walang lambing, walang follow-up. Nagsimula siyang magbasa ng mga lumang mensahe, hinahanap ang dating init. Napapahawak siya sa salamin, tinitignan ang sarili, nagtatanong ng pabulong, may mali ba sa'kin? May nagawa ba ako? Isang gabi, tinanong niya si Rafe tungkol sa trabaho nito. Casual lang, parang walang ibig sabihin. Busy ka ba talaga ngayon? Sagot ng lalaki, medyo iritado. Oo, project na to. Contractor life, alam mo naman. Kinabukasan, sa isang kwentong nabanggit sa tawag, narinig niyang tinawag ni Rafe ang sarili bilang consultant. Napahinto si Janelle. Maliit lang yon, halos walang saysay, pero parang may pirasong hindi pumasok sa puzzle. Hindi siya nagsalita, pero nanatili sa isip niya ang detalye. Kay Marisa naman, malinaw ang kwento ni Rafe. Contractor na laging on call, laging may inaayos, pero kahit malinaw, may mga butas. May mga araw na pareho silang walang usapan buong maghapon, tapos biglang tatawag ang lalaki na parang walang nangyari. Dati, matutuwa siya. Ngayon, napapansin na niya ang pag-iwas sa tanong, ang mabilis na pagbabago ng paksa. Mas naging mapagmasid siya, sa tono, sa hinga, sa katahimikan sa kabilang linya. Unti-unting nawala ang dating consistency. Ang mga good morning ay naging GM. Ang ingat ka ay minsan wala na. Para kay Janelle, parang may unti-unting humihila palayo sa lalaking inaasahan niyang lalapit pa. Para kay Marisa, parang may dahan-dahang itinatagong bahagi ng buhay, si Rafe, na hindi niya nakikita. Pareho silang pagod, pero pareho ring ayaw sumuko. Isang hapon, habang nagkakape si Janelle kasama ang isang kaibigan, may pabirong kwentong nabanggit. May nakilala ako, kamukha ng boyfriend mo. Same build, same boses. Tawa ng kaibigan. Napangiti si Janelle, pero may kurot sa sikmura. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang pumasok sa isip niya ang lahat ng late replies, lahat ng iwas na sagot. Hindi niya tinanong kung saan nakita, hindi niya pinalaki ang usapan, pero hindi na rin niya ito nakalimutan. Kay Marisa mas naging tahimik ang bahay, mas madalas siyang mag-isang kumakain, mas bihirang magkwento sa pamilya. Kapag may nagtatanong tungkol kay Rafe, sagot niya'y maikli lang. Hindi dahil may itinatago siya, kundi dahil hindi na rin siya sigurado. Sa sinasabi niya, may mga gabi na nagigising siya sa kalagitnaan ng tulog. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa pakiramdam na may mali. Isang pakiramdam na ayaw pang umalis. Sa puntong yon, wala pang nahuhuli, wala pang nabubunyag, pero ang dating payapang daloy ng araw ay napalitan ng mabibilis na tibok ng dibdib at paulit-ulit na tanong. Ang tension ay hindi na bulong, malinaw na itong nararamdaman. At habang mas bumibilis ang takbo ng emosyon, mas palapit ng palapit ang sandaling hindi na nila kayang magkunwari na ayos lang ang lahat. Hindi na naalis ang panginginig sa kamay ni Marisa Alvarez habang hawak niya ang cellphone, nakatitig sa huling mensaheng ipinadala niya. Isang maikli pero matalim na imbitasyon. Magkita tayo. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Rafe. Hindi niya alam kung anong eksaktong hinahanap niya sa pagkikitang yon. Kumpirmasyon, pagtatanggol, o simpleng tapang para harapin ang isang babaeng matagal na niyang kinaiinisan kahit hindi pa niya kilala. Nang pumasok siya sa maliit na kafe sa gilid ng barangay, ramdam niyang hindi na ito basta usapan. Isa itong laban. Nakita niya si Janelle Cruz sa sulok, nakaupo ng tuwid, hawak ang tasa ng kape na hindi pa halos nababawasan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang pagtataka, walang hiya. Parang matagal na silang naghihintay sa eksenang ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marisa. Hindi na nagpakilala. Alam kong ikaw ang babae niya. Diretsong sabi niya. Malamig, pero nanginginig ang boses. Napasinghap si Janelle.
pero hindi umatras. Talaga? Kasi sa alam ko, ako yung kasama niya. Parang may pumutok sa pagitan nila. Sabay nilang inilapag ang cellphone sa mesa, halos magkasabay. Screenshot laban sa screenshot. Mga petsa na magkaibang araw pero parehong lugar. Mga litrato sa restaurant na pareho nilang kilala. Sa bawat swipe ng screen, mas lumalalim ang hiwa ng katotohanang ayaw nilang paniwalaan. Sa akin niya sinabi to. Giit ni Marisa, tinuturo ang isang mensahe. Ako yung pinakilala sa pamilya. Ako naman yung pinangakuan na hindi na siya aalis. Balik ni Janelle, namumula ang mata. Uminit ang boses nila, hindi na alintana ang ilang taong napapatingin. Ang kafe, na dati tahimik at amoy kape lang, ay napuno ng tensyon at hindi mapigilang emosyon. Galit ang nangingibabaw. Galit na may halong selos, hiya at paninindigan. Para kay Marisa, hindi pwedeng basta na lang agawin ang buhay na maingat niyang binuo. Para kay Janelle, hindi pwedeng maliitin ang pag-ibig na siyang nagligtas sa kanya mula sa pagkawasak. Wala kang karapatan, mariing sabi ni Marisa. Ako ang una. Hindi mo alam ang buong kwento, sagot ni Janelle. Hindi ako kabit. Ako ang pinili. Pareho silang nakatayo na ngayon. Hindi na mapigilan ang emosyon. Walang gustong umatras dahil para umatras ay parang umamin ng pagkatalo. Sa gitna ng sigawan, may mga sandaling napapahinto sila. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga ebidensyang hawak nila. Parehong totoo, parehong malinaw, parehong imposible. Ang bawat detalye ay parang patalim na humihiwa sa paniniwalang sila ang nag-iisang minamahal. Pero kahit ganoon, kapit pa rin sila sa kani-kanilang bersyon ng katotohanan. Baka may paliwanag, bulong ng isip. Baka may pagkakaintindi lang. Ang cafe ay tuluyang naging entablado ng kanilang komprontasyon. Hindi ito eksenang mapapanood lang. Ito ang klase ng banggaan na may mahabang kasaysayan ng pagtitiis at tahimik na pag-asa. May mga salitang binitiwan na hindi na mababawi. May mga tinging puno ng hamon at sakit, pero wala pa ring malinaw na sagot. Si Rafael Rafe Navarro ay wala roon para magpaliwanag, at ang kawalan niya ang mas lalong nagpasiklab ng galit. Sa huli, walang umalis na panalo, walang napatahimik, walang nabigyan ng katiyakan. Umupo silang muli, hingal, nanginginig, at puno ng emosyon na hindi na maibalik sa dati. Ang unang pagsabog ay tapos na, pero ang usok ay nananatili. Sa pagitan ng mga tasa ng kape at sirang paniniwala, malinaw ang isang bagay. Hindi ito ang katapusan ng laban. Ito ang simula ng mas malalim na giyerang wala pang nakakaalam kung sino ang tunay na masasaktan. May sandaling sabay na tumigil sina Marisa Alvarez at Janelle Cruz sa pagsasalita. Hindi dahil may naunawaan na sila, kundi dahil may isang detalye na pareho nilang napansin at pareho nilang kinatakutan. Sa gitna ng nagkalat na cellphone sa mesa, sabay nilang tinitigan ang oras sa kani-kanilang screenshot. Parehong petsa, parehong gabi, parehong mensahe mula kay Rafael Rafe Navarro. Busy ako tonight. May inaayos sa work. Sandali, mahinang sabi ni Marisa. Nanginginig ang boses. Anong oras niya yan sinabi sa'yo? Sumagot si Janelle, halos pabulong. Mga bandang 9:00. Napatawa si Marisa, pero walang tuwa roon. Isang maikli, basag na tunog. Sa akin din, eksaktong oras. Parang may unti-unting gumuhong pader sa loob nila. Hindi na ito simpleng hinala. Hindi na ito emosyon lang. May malinaw na pattern. Isang kasinungalingang paulit-ulit na ginamit. Eksakto, maingat. Parang sanay na sanay. Hindi na sila nagtaasan ng boses. Ang galit ay napalitan ng mabigat na katahimikan na mas masakit pa kaysa sigawan. Ang kafe, kanina'y maingay sa emosyon. Ngayoy tila lumiliit, sumisikip, parang walang hangin. Para kay Marisa,
Doon unang bumagsak ang matagal niyang pinanghawakang paniniwala. Ang lalaking ipinagmamalaki niyang responsable at diretsyo ay isa palang mahusay magtago. Biglang pumasok sa isip niya ang mga pagkakataong ipinagtanggol niya si Rafe sa pamilya, sa sarili, sa mga kaibigang nagtanong. Ramdam niya ang init ng hiya sa mukha, kasabay ng galit na bumabalik sa loob. Hindi na lang kay Rafe kundi sa sarili niyang nagpakatanga. Paano ko to hindi nakita? Paulit-ulit niyang tanong sa isip. Si Janelle naman ay halos manghina sa kinauupuan niya. Hawak-hawak niya ang cellphone na para bang baka mawala ang huling hibla ng pag-asa kung bibitawan niya iyon. Baka may paliwanag, pilit niyang sabi. Pero kahit sa sarili niya, alam niyang manipis na ang tunog ng paniniwala. Ang bawat detalyeng tugma ay parang unti-unting humihila pababa sa kanya. Gusto niyang kumapit kahit sa isang posibilidad na mali lang ang lahat, pero mas malakas ang katotohanang unti-unting sumisiksik. Hindi na to aksidente, mariing sabi ni Marisa. Nangingilid ang luha, pero matigas ang panga. Ginawa niya to ng sadya. Tumango si Janelle, pero may bakas ng pag-aalinlangan sa mata. Pero bakit? Tanong niya, halos pakiusap. Anong kailangan niyang itago? Walang nakasagot agad. Dahil sa tanong na yon, mas lalo nilang naramdaman ang pagkatalo. Hindi lang sila niloko, ginamit sila. Sa puntong yon, malinaw na may isang taong nakinabang sa lahat ng ito at hindi iyon sila. Ang lalaking pinagtalunan nila ay wala roon. Ligtas sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan habang sila ang nagdurugo sa katotohanan. Unti-unting pumasok ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang tunay. Pareho silang naging totoo. Pareho silang naniwala. At pareho silang iniwan sa parehong oras sa parehong kasinungalingan. Si Marisa ay napayuko. Kinuyom ang kamay. Ramdam ang galit na gustong sumabog. Si Janelle naman ay tahimik na umiiyak. Hindi hagulgol, kundi yung uri ng luha na parang nauubos ang lakas sa bawat patak. Sa sandaling iyon, walang nagwagi. Pero malinaw na may isang taong nanalo sa pagtatago. Si Rafe, kahit wala roon, ang may kontrol pa rin sa kwento. At silang dalawa ang naiwan sa gitna ng kafe, wasak ang paniniwala, pagod ang puso, at puno ng tanong na hindi na kayang sagutin ng simpleng pag-asa. Ang unang malaking bagsak ay tuluyan ng dumating at wala nang makakabalik sa dati. May bigat ang bawat hakbang pauwi, parang may pasaning hindi nakikita pero ramdam hanggang buto. Si Marisa Alvarez ay halos hindi na malayan kung paano siya nakarating sa bahay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan na dati nagbibigay ng ginhawa pero ngayon ay parang nanunumbat. Ibinagsak niya ang bag sa sofa, naupo, at doon lang tuluyang bumigay ang dibdib niya. Hindi siya umiyak agad. Sa halip, napatingin lang siya sa kisame, hinahayaan ang mga tanong na sunod-sunod na bumagsak sa isip niya. Paano ako nagkamali? Paulit-ulit iyong bumubulong sa loob niya. Lahat ng pagkakataong ipinagtanggol niya si Rafael Rafe Navarro, lahat ng beses na pinili niyang maniwala kaysa magduda, parang biglang bumalik sa kanya na may kanasamang kirot. Hindi lang tiwala kay Rafe ang nawala, pati tiwala niya sa sarili niyang paghusga. Sa mga gabing iyon, kahit ang simpleng pagtulog ay naging mahirap. Kapag ipipikit niya ang mata, bumabalik ang mga salita, ang mga screenshot, ang eksaktong oras ng kasinungalingan. Sa kabilang panig ng lungsod, si Janelle Cruz ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone na matagal na niyang hindi binubuksan. Ayaw niyang makita ang pangalan ni Rafe sa screen, pero ayaw din niyang burahin ito. Parang kapag nawala iyon, tuluyan na ring mawawala ang lahat ng pinanghawakan niya. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig. Hindi ito yung klase ng sakit na maibubuhos sa yak. Isa itong uri ng pagod na nagpapamanhid. Ilang araw na hindi lumalabas si Marisa. Tinanggihan niya ang mga tawag ng kaibigan.
Kahit ang paanyayang simpleng kape lang, wala siyang lakas para magpaliwanag. Paano niya sasabihin na ang lalaking inakala niyang sandalan ay posibleng hindi niya talaga kilala? Sa bahay mas naging tahimik siya kaysa dati. Kahit ang tunog ng kutsara sa plato ay parang masyadong malakas, masyadong mapanakit. Ang katahimikan ay hindi pahinga. Isa itong paalala ng lahat ng nawala. Ganito rin si Janelle. Nag-deactivate siya ng social media. Iniwasan ang mga taong maaaring magtanong. Ayaw niyang makita ang mga couple posts. Ayaw niyang marinig ang salitang okay ka lang ba? Dahil hindi niya alam ang isasagot. Sa gabi, binabalikan niya ang simula, ang unang mensahe, ang unang tawag, ang unang beses niyang naniwala na may second chance talaga ang pag-ibig. Hinahanap niya ang mga palatandaan na sana'y nakita niya noon, kahit alam niyang huli na. May galit na unti-unting namumuo sa loob nilang dalawa, pero hindi nila alam kung saan yun ibubuhos. Galit kay oo, pero may mas masakit, galit sa sarili. Kay Marisa, iyon ang galit ng isang babaeng naniwalang matatag ang pundasyon ng kanyang relasyon. Kay Janelle, iyon ang galit ng isang babaeng muling nagtiwala kahit sugatan pa. Pareho silang napapagod sa sarili nilang isipan sa walang katapusang replay ng mga alaala. Isang gabi, sinubukan ni Marisa na ayusin ang aparador. Parang simbolikong pagtatangka na ayusin din ang gulo sa loob niya. Pero sa bawat damit na mahahawakan niya, may alaalang kasamang bumabalik. Ang katahimikan ng bahay ay tila may sariling boses. Paulit-ulit na ibinubulong ang mga tanong na wala pang sagot. Sa kwarto ni Janelle, halos ganoon din. Nakahiga siya, nakatitig sa dingding, pinakikinggan ang tunog ng electric fan, umaasang baka sa pagod. Makatulog siya at pansamantalang makalimot. Ngunit ang pahinga ay hindi agad dumarating. Ang fallout ay hindi isang biglaang pagbagsak. Ito'y isang dahan-dahang pagkalunod sa sariling emosyon. Sa yugtong ito, pareho silang nag-iisa, parehong sugatan, parehong nawalan ng direksyon. At sa gitna ng malamig at mabigat na katahimikan, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi pa lakas, hindi pa tapang, kundi ang mabigat na katotohanang hindi na sila pwedeng bumalik sa dati. May kakaibang tibok sa dibdib ni Marisa habang binubuksan niya ang pinto ng kafe. Hindi na ito galit, hindi na rin takot. Isa itong mabigat na uri ng katahimikan, parang bago sumabog ang ulan. Hindi na sila nagkita ni Janelle bilang magkaribal. Sa pagkakataong ito, pareho silang may iisang dalang emosyon. Pagod na sila sa pag-iisa. Nang magtama ang mga mata nila, walang akusasyon, walang paninindigan. May pagod, may sugat, pero may kakaibang linaw. Tahimik silang naupo sa parehong mesa kung saan minsan ay nagbanggaan ang kanilang mundo. Isa-isang inilapag ang cellphone, notebook, at ilang papel na may sulat kamay. Hindi ito dramatikong kilos, isa itong desisyong matagal nang nabubuo. Ayoko na manghula, mahinang sabi ni Marisa habang inaayos ang mga screenshot ayon sa petsa. Tumango si Janelle, hinihigop ang malamig ng kape. Ako rin. Gusto ko lang malaman kung ano talaga to. Dahan-dahan nilang pinagdugtong ang mga oras, araw at lugar. Mga gabing pareho silang sinabihan ng parehong dahilan. Mga restaurant na parehong napuntahan sa magkaibang petsa. Mga alibay na halos eksakto ang salita. Habang humahaba ang listahan, mas nagiging malinaw ang hugis ng katotohanan. Hindi na ito emosyonal na interpretasyon. Isa na itong pattern. Isang maingat, paulit-ulit, at planadong pagtatago. Napahinto si Marisa sa isang alaala na matagal na niyang itinataboy. May peklat siya, bigla niyang sabi, halos pabulong. Sa kamay. Palagi niyang tinatakpan kapag may nagtatanong. Hindi agad nakasagot si Janelle, pero may bahagyang pagbabago sa mukha niya. Naalala niya rin ang mga sandaling iniwasan ni Rafael ang simpleng tanong. Ang biglaang paglipat ng paksa kapag napapansin ang kamay nito.
Maliit na detalye noon. Ngayon, isa ng pulang bandila. Huminga ng malalim si Janelle bago nagsalita. May narinig akong balita. Sabi niya, mabigat ang tono. Sa kabilang barangay, may lalaking hinahanap ng pulis. Luma na yung kaso, pagpatay. Pero ang description, halos tugma. Hindi niya tinuloy agad. Parang natatakot siyang bigkasin ang susunod. Edad, tindig, pati yung peklat. Nanlamig ang batok ni Marisa. Hindi ito ang uri ng revelasyong inaasahan niya. Pero ito ang unang beses na parang may saysay ang lahat ng hindi tugma. Tahimik silang dalawa sandali. Pero hindi ito ang katahimikang puno ng pagtanggi. Isa itong katahimikang puno ng pagproseso. Ang galit na dati nakatuon sa isa't isa ay unti-unting naglaho, napalitan ng mas mabigat na emosyon, takot, at kasunod nito, tapang. Kung totoo to, sabi ni Marisa, diretso ang tingin kay Janelle. Hindi lang tayo niloko, ginamit tayo. Tumango si Janelle, mas matatag na ngayon ang boses. At kung mananahimik tayo, baka may mas masaktan pa. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, may iisang direksyon ng tingin nila. Hindi na tungkol sa pag-ibig, hindi na tungkol sa kung sino ang nauna o pinili. Tungkol na ito sa katotohanang hindi nila kayang baliwalain. Inisa-isa nila ang mga hakbang. Sino ang pwedeng lapitan? Anong ebidensya ang kailangang ayusin? At gaano kalayo ang handa nilang puntahan? Walang yabang, walang drama. May malinaw na pasya. Habang inaayos nila ang mga gamit, ramdam ni Marisa ang kakaibang pagbabago sa sarili. Hindi pa ito lakas na buo, pero hindi na rin siya wasak. Kay Janelle, may parehong pakiramdam. Parang sa wakas, may kontrol siyang ibinabalik sa sarili niyang kwento. Nang tumayo sila para umalis, walang yakap, walang pangako. Isang tahimik na pagkakaintindihan lang. Sa labas ng kafe, magkaibang direksyon ang tinahak nila. Pero iisa ang layunin. Ang turning point ay hindi isang sigawan o eksenang puno ng emosyon. Isa itong desisyong tahimik pero mabigat. Ang piliing harapin ang katotohanan, kahit gaano ito kadilim. At sa gabing iyon, sa gitna ng takot at determinasyon, pareho nilang alam na hindi na sila babalik sa pagiging biktima lamang. Parang walang nagbago sa panlabas na anyo ng buhay ni Marisa at Janelle. Pero sa loob nila, malinaw na may ibang galaw na nagsimula. Sa umaga, maayos pa ring pumapasok si Marisa sa trabaho, nakikipag-usap sa mga kasamahan na parang dati. Tumatawa pa rin siya sa tamang sandali, sumasagot kapag tinatanong. Pero kapag mag-isa na siya sa desk, doon lumalabas ang totoong ginagawa niya. Dahan-dahan niyang binubuksan ang isang folder sa cellphone, puno ng screenshots na maingat niyang inayos ayon sa petsa at oras. Hindi na emosyon ang gumagalaw sa kanya ngayon, kundi konsentrasyon. Tuwing gabi, inuulit niya ang proseso. Call logs, message threads, kahit mga simpleng kumain ka na ba, ay sinusuri niya ngayon na parang ebidensya sa isang kasong ayaw niyang paniwalaan dati. May notebook siya sa gilid ng kama. Doon niya isinusulat ang mga pattern na napapansin niya. Paulit-ulit ang ilang linya. Halos pareho ang oras ng mga tawag. Pareho ang dahilan ng pagkawala. Kapag napapahinto siya, sumasagi sa isip niya ang dating sarili. Ang babaeng kontento sa paliwanag na busy lang. Napapailing siya. Hindi sa galit, kundi sa determinasyong huwag nang maging bulag. Samantala, si Janelle ay ibang uri ng kilos ang pinili. Hindi siya nag-ipon ng screenshots agad. Sa halip, bumalik siya sa mga lugar na minsang binanggit ni Rafael. Mga kwentong dati walang saysay, pero ngayon ay may bigat. Sa palengke, sa mga tindahan, sa karinderyang minsang sinabi ni na kinainan niya. Marahan siyang nagtatanong, hindi direkta. May kilala ba kayong ganito? May naaalala ba kayong nangyari noon? Para siyang nagbubuo ng kwento mula sa pira-pirasong bulong. Isang hapon, may matandang babae ang napahinto sa kanyang tanong.
Parang narinig ko yan, sabi nito. Kunot ang noo. May lalaking hinahanap noon, pero biglang nawala. Hindi na nagtanong si Janelle ng mas marami. Sapat na ang tono ng boses, sapat na ang pag-iwas ng tingin. Umuwi siyang mabigat ang dibdib, pero mas malinaw ang direksyon. Hindi na tsismis lang ang hinahabol niya. Kumpirmasyon na lang. Sa harap ni, parehong maingat sina Marisa at Janelle. Kung dati puno ng tanong ang mga mensahe, ngayon ay kalmado na. Okay lang ako, sabi ni Marisa sa tawag, kahit may tensyon sa dibdib. Busy rin ako. Si Janelle naman ay mas madalang ng mag-message at kapag nagtanong si kung may problema, sagot lang niya, wala naman. Ikaw? Parang nagpalitan sila ng papel. Sila na ngayon ang nagtatago. Ramdam ni ang pagluwag. Napansin niyang wala na ang sigawan. Wala na ang paulit-ulit na tanong. Sa isang tawag, natawa pa siya. Akala ko magkakagulo na. Biro niya. Hindi siya nakakita ng dahilan para maghinala. Sa isip niya, tapos na ang problema. Ang dalawang babaeng minsang muntik ng magbanggaan ay tila bumalik na sa kani-kanilang mundo. Hindi niya alam na sa katahimikang yon, mas maingat na gumagalaw ang katotohanan. Sa likod ng mga simpleng ingat at good night, may plano ng unti-unting hinuhubog. Hindi ito paghihiganti na puno ng emosyon, isa itong mahinahong paghahanda. Parang paghinga bago sumisid. May mga gabing hindi makatulog si Marisa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga tanong na kailangang sagutin. Si Janelle naman ay minsang napapahinto sa gitna ng daan. Tinatanong ang sarili kung handa ba siya sa kung ano man ang lalabas. Walang nagsabi sa kanilang madali ang susunod na hakbang, pero malinaw sa kanilang dalawa na ang katahimikan ngayon ay hindi pag-atras. Isa itong paghahanda. At habang si ay kampanteng naniniwalang kontrolado pa rin niya ang kwento, may tensyong dahan-dahang bumabalot sa paligid. Isang tensyong naghihintay lamang ng tamang sandali para tuluyang pumutok. May sandaling huminto ang mundo ni Marisa habang nakatitig siya sa lumang artikulong lumabas sa screen ng laptop. Hindi malinaw ang larawan. Bahagyang natakpan ang mukha ng lalaking hinahanap. Parang sinadya ng panahon na itago ang detalye. Pero kahit ganoon, may kung anong kumurot sa sikmura niya. Ang tindig, ang balikat, ang paraan ng pagkakatayo. Parang may pamilyar na hulma ang anino ng lalaking iyon. At ayaw tanggapin ng isip niya kung bakit. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Janelle ay nakaupo sa isang maliit na karinderya. Nakaharap sa lalaking matagal na niyang kinakausap nitong mga nakaraang araw. Hindi pulis, hindi rin opisyal. Isa lang siyang taong may mahabang alaala. Hindi ko makalimutan yung boses, sabi ng lalaki, habang hinahalo ang kape. Tahimik magsalita, pero parang laging may iniisip. Napahigpit ang hawak ni Janelle sa baso. Ganito rin magkwento si Rafael. Parang laging may tinatago sa likod ng bawat salita. Hindi agad nagsalita si Janelle. Pinakinggan niya ang bawat detalye, ang galaw ng kamay, ang pag-iwas ng tingin, ang paraan ng pag-alis sa lugar kapag may nagtatanong. Lahat iyon ay parang pira-pirasong puzzle na unti-unting nagkakabit. Nang banggitin ng lalaki ang peklat sa kamay, parang may malamig na hangin ang dumaan sa batok niya. Hindi na siya nagtanong pa. Sapat na ang narinig niya para malaman na hindi na ito basta chismis. Nagkita sila ni Marisa kinagabihan. Parehong halatang hindi nakatulog. Sa mesa, magkatabi ang laptop at cellphone. Parang dalawang mundong sa wakas ay nagtatagpo. Ipinakita ni Marisa ang artikulo, ang petsa, ang lugar, ang paglalarawan. Si Janelle naman ay nagkwento ng narinig niya. Hindi dramatiko, hindi pinalaki. Simple lang, diretso, at mas lalong nakakatakot dahil doon. Habang nag-uugnay sila ng detalye, sabay nilang naramdaman ang panginginig sa dibdib. Hindi na ito haka-haka, hindi na ito emosyonal na hinala ng dalawang babaeng nasaktan. May malinaw ng direksyon ng mga ebidensya.
Parehong natahimik sandali, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kumpirmasyon. Kung totoo to, pumasok sa isip ni Marisa. Ilang beses na siyang nagsinungaling sa akin ng harapan. Kay Janelle naman, mas masakit ang tanong. Ilang beses kong ipinagkatiwala ang sarili ko sa maling tao? Dumating ang mga gabing halos hindi na sila makatulog. Paulit-ulit nilang nire-review ang mga detalye, naghahanap ng mali, umaasang baka may butas pa na pwedeng pagtakpan ang katotohanan. Pero sa bawat pagbabalik, mas tumitibay ang hulma ng kwento. Ang mga oras na nawawala ang mga lugar na pareho nilang narinig sa magkaibang panahon, ang mga salitang pareho niyang ginamit parang script na kabisado na. Sa kabila ng takot, may unti-unting pagbabago sa loob nila. Ang dating panghihina ay napapalitan ng tahimik na tapang. Hindi pa ito galit, hindi rin paghihiganti. Isa itong malinaw na pagnanais na tapusin ang pagkaligaw. Hindi na ako aatras, sabi ni Janelle isang gabi. Basag ang boses pero buo ang desisyon. Tumango si Marisa. Kailangan nating harapin to kahit masakit. Habang papalapit ang katotohanan, mas malinaw din ang panganib. May mga sandaling napapalingon si Marisa sa likod kapag mag-isa siya. Si Janelle naman ay mas naging maingat sa paglabas. Hindi nila sinasabi sa maraming tao ang nalalaman nila. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa instinct. Isang pakiramdam na ang maliwanag na katotohanan ay may kasamang anino. Sa puntong yon, pareho nilang alam na ang susunod na hakbang ay hindi na basta emosyonal. Ito'y magiging desisyong babago sa takbo ng lahat. Ang tensyon ay hindi na lang nasa dibdib, nasa paligid na ito, naghihintay. At sa bawat gabing puyat, sa bawat detalye na mas nagiging malinaw, mas tumitibay ang loob nilang dalawa. Handa na silang harapin ang lalaking minsan nilang minahal at ang katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Hindi na umatras si Marisa nang tumigil sila sa harap ng gusali ng pulisya. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, parang bawat hakbang ay may kasamang tanong kung handa ba talaga siyang gawin ang susunod. Sa tabi niya, tahimik si Janelle. Hawak ang isang envelope na puno ng printouts at notes. Ebidensyang minsan ay alaala lang ng pag-ibig, ngayon ay sandata ng katotohanan. Hanggang dito na lang ang takot, mahinang sabi ni Marisa. Hindi sigurado kung kay Janelle ba yon o sa sarili niya. Tumango si Janelle, huminga ng malalim at sabay silang pumasok. Sa loob, malamig ang ilaw at diretso ang mga tanong. Hindi dramatiko ang simula. Walang sigawan, walang eksena. Isa-isang inilatag ni Marisa at Janelle ang kwento nila. Parang nagbabalik tanaw sa isang pelikulang ayaw na nilang panoorin pa. Mga petsa ng tawag, mga oras ng pagkawala. Mga salitang pareho ang script. Habang nagsasalita sila, napapansin ni Marisa ang pagbabago sa mukha ng investigador. Mula sa neutral, naging mapanuri, hanggang sa seryoso. May mga tanong na nasagot at may mga tanong na mas lalo pang lumalim. Ibinigay ni Janelle ang detalye tungkol sa lalaking nakausap niya. Ang boses, ang galaw, ang peklat. Ipinakita ni Marisa ang lumang balita. Ang larawang bahagyang natakpan ng mukha. Ang petsa na tumugma sa isa sa mga biglaang pagkawala ni Rafael. Tahimik ang silid habang pinagdudugtong ng mga awtoridad ang mga piraso. Walang pangakong binitiwan, pero may bigat sa bawat sulyap. Dito unang naramdaman ni Marisa na hindi na lang sila basta dalawang babaeng nasaktan. May mas malaki ng dahilan ang pakikipaglaban. Sa kabilang banda ng lungsod, may kakaibang kabasi na hindi niya maipaliwanag. Sa isang tawag, napansin niyang masyadong maikli ang sagot ni Marisa. Kay Janelle, matagal bago nag-reply. Okay lang ba kayo? Tanong niya. May pilit na tawa. Walang agarang sagot. Sa unang pagkakataon, siya ang naghintay. Siya ang napatingin sa phone, siya ang nakaramdam ng puwang. At sa puwang na yon, pumasok ang takot. Hindi nagtagal. May mga galaw na hindi na maitagusi. Mas madalas siyang lumipat ng lugar. Mas maingat sa tawag.
mas iwas sa mga tanong. May mga gabi na bigla siyang nawawala sa usual na ruta. Parang hinahabol ng sariling anino, mabilis ang lakad, palinga-linga ang tingin. Sa isip niya, baka nagkataon lang, baka paranoia. Pero sa bawat hakbang, mas malinaw ang pakiramdam na may sumisikip na tali sa paligid niya. Isang gabi, hindi na siya sumipot sa napag-usapang lugar. Walang tawag, walang mensahe. Sa tala ng awtoridad, may biglaang biyahe, may pagtatangkang magpalit ng tirahan. Hindi ito basta pag-iwas, isa itong pagtakas. Nang ipaalam iyon kina Marisa at Janelle, magkahalong takot at tapang ang naramdaman nila. Ibig sabihin, tama tayo. Bulong ni Janelle, nanginginig ang kamay. Ibig sabihin, delikado na. Sagot ni Marisa, diretso ang tingin. Habang umuusad ang gabi, mas naging malinaw ang pagbabago ng takbo ng kapalaran. Ang mga ebidensyang dati magkakahiwalay ay unti-unting nagkabit-kabit. Parang ilaw na paisa-isang bumubukas sa madilim na pasilyo. May mga tanong pang natitira, pero sapat na ang nalalaman para hindi na umatras. Sa gitna ng takot, may kakaibang tapang na umuusbong. Hindi dahil gusto nilang maghiganti, kundi dahil ayaw na nilang may mas masaktan pa. Sa huling sandali ng gabing iyon, magkasama sina Marisa at Janelle sa labas ng gusali. Tahimik, pagod, pero gising na gising ang isipan. Walang nagtagumpay pa, walang tapos. Pero malinaw na ang direksyon. Ang lalaking minsan nilang minahal ay tumatakbo na. At ang katotohanan, sa wakas, ay nagsisimula ng humabol. May kakaibang lamig ang dumapo sa balikat ni Marisa nang marinig niya ang salitang paghahanap. Hindi na ito abstract na konsepto o chismis na pwedeng itaboy. Isa na itong aktwal na kilos, mga pangalan, lokasyon, oras sa bawat tawag mula sa awtoridad. Nararamdaman niyang unti-unting humihigpit ang espasyong ginagalawan niya. Hindi na siya simpleng babaeng niloko. Isa na siyang taong may kaugnayan sa isang kasong mas malaki kaysa sa sarili niyang sakit. Ganito rin ang naramdaman ni Janelle. Sa unang araw ng paghahanap, halos hindi siya mapakali. Kapag may dumadaan na sasakyan sa labas ng bahay, napapalingon siya. Iniisip kung may mali ba siyang nagawa. Paano kung kami ang mapagbintangan? Pumasok sa isip niya. Hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng sinabi niya. Kung may nasabi ba siyang kulang o sobra. Ang dating tapang ay may kasamang kaba ngayon. At ang kaba ay may kasamang tanong na hindi agad masagot. Unti-unting nagbago ang paligid nila. May mga kaibigang biglang tumahimik, hindi na nagme-message. May mga kakilala namang sobrang daming tanong, pero wala namang maibigay na ginhawa. Totoo ba yan? Tanong ng isang kamag-anak kay Marisa sa telepono. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil kahit siya, hindi pa buo ang pagkaunawa sa lahat. Ang dating tiwala sa sarili ay napalitan ng pag-aalinlangan. Tama ba ang ginawa namin? Kay Janelle, mas mabigat ang ilang usapan. May isang kaibigang tahasang nagsabi, "Bakit ka pa kasi nakialam?" Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang ang paliwanag ay hindi laging naiintindihan ng mga hindi dumaan sa parehong sakit. Umuwi siyang mabigat ang dibdib, pero mas malinaw ang desisyon. Hindi na siya pwedeng umatras dahil lang may hindi umintindi. May mga gabing pareho silang napapaisip kung mas madali sanang tumahimik na lang. Kung mas tahimik sanang mag-move on, burahin ang lahat at magpanggap na walang nangyari. Pero sa bawat ganitong pag-iisip, may bumabalik na alaala. Ang mga oras na ginamit sila bilang alibay. Ang mga salitang ginamit para pagtakpan ang mas mabigat na katotohanan. At sa puntong yon, alam nilang ang pananahimik ay hindi neutral. Isa rin itong pagpili. Ang bigat ng desisyon ay ramdam sa bawat araw na lumilipas. Kapag naglalakad si Marisa papuntang trabaho, mas maingat na ang tingin niya sa paligid. Si Janelle naman ay mas bihira nang lumabas mag-isa. Hindi dahil sa takot lang,
kundi dahil sa responsibilidad. Alam nilang may galaw na mas malaki kaysa sa kanila at bahagi sila nito. Sa kabila ng pag-aalinlangan, may kakaibang uri ng lakas na hindi nila inaasahan. Isang lakas na galing sa paninindigan. Isang gabi, nag-usap sila sa telepono. Hindi mahaba, hindi emosyonal. "Natatakot ka ba?" tanong ni Janelle. Sandaling natahimik si Marisa bago sumagot. "Oo, pero mas natatakot akong isipin na wala tayong ginawa." Walang dramatic na sagot si Janelle, pero naroon ang pagkakaintindihan. Hindi nila kailangan ng maraming salita para ipaalala sa isa't isa kung bakit sila nandito. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, mas nagiging malinaw ang kapalit ng katotohanan. May mga relasyon na lumayo, may mga tanong na mas dumami, at may mga gabing mas mahirap ang tulog. Pero sa gitna ng lahat, nanatili silang pareho. Hindi perpekto, hindi palaging sigurado, pero hindi umatras. Ang consequence ay hindi lang parusa o hirap. Isa rin itong paghubog. Sa bawat araw na pinipili nilang tumayo sa ginawa nilang desisyon, unti-unti nilang nakikilala ang sarili nilang lakas. At kahit bittersweet ang lasa ng yugtong ito, may takot, may panghihinayang, may tahimik na katiyakan na sa dulo ng lahat, hindi nila tinakbuhan ang katotohanan. At iyon, sa sarili nila, ay sapat na dahilan para magpatuloy. May bigat ang bawat salitang binabasa ni Marisa. Parang isa-isang bumabagsak sa dibdib niya ang katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng nangiti ni Rafael. Hindi na ito pira-pirasong detalye, hindi na haka-haka. Buo na ang kwento, ang totoong pangalan, ang galaw, ang koneksyon sa kasong matagal nang binubuo ng mga awtoridad. Habang sumusunod ang mga linya sa papel, ramdam niyang parang may unti-unting humihila sa kanya pabalik sa mga sandaling binaliwala niya noon. Ang lalaking ipinakilala niya sa pamilya bilang maaasahan at tahimik ay hindi pala tahimik dahil mapagpakumbaba, kundi dahil sanay magtago. Ang pagiging mabait ni, ang maingat na pagsasalita, ang hindi pagtataas ng boses, ang palaging may paliwanag. Lahat iyon ay hindi pala likas na ugali. Isa pala itong maskara. Isang paraan para hindi siya mapansin, hindi siya pagdudahan, at higit sa lahat, hindi siya usisain. Habang binabasa ni Marisa ang buong detalye, bumalik sa kanya ang mga alaala na dati hindi niya binigyan ng bigat. Ang mga gabing bigla itong nawawala. Ang mga tawag na laging may dahilan pero walang detalye. Ang peklat sa kamay na tinatakpan kapag napapansin. Noon, pinili niyang intindihin. Ngayon, malinaw na ang lahat ng yon ay senyales. Mga babalang pinili niyang huwag pakinggan dahil mas gusto niyang maniwala sa hinaharap na ipinangako sa kanya. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Janelle. Hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Hindi na siya umiiyak. Ang luha ay napalitan ng kakaibang halo ng emosyon, galit, pagkasuklam, at isang uri ng awa sa sarili. Paano ako naniwala? Tanong niya sa isip, paulit-ulit. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ginamit ang mismong sugat niya laban sa kanya. Alam ni ang mga kahinaan niya at doon siya pumasok. Habang nilalahad ng mga awtoridad ang papel ng mga relasyon sa kaso, mas naging malinaw ang lahat. Hindi aksidente ang pagkakaroon niya ng higit sa isang babae. Hindi ito simpleng pambababae, isa itong estratehiya. Ang mga relasyon ay nagsilbing panangga, mga alibay sa oras na may nangyari, mga saksi sa huwad na normalidad ng kanyang buhay. Habang may babaeng naghihintay sa tawag, may oras siyang maglaho nang hindi pinaghihinalaan. Napasinghap si Janelle nang marinig iyon. Ang mga sandaling inakala niyang espesyal, ang mga mensaheng nagpapagaan ng loob, ang presensyang akala niya'y totoo. Lahat iyon ay bahagi pala ng mas malaking kasinungalingan. Ramdam niya ang galit kay, pero mas masakit ang galit sa sarili. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap tanggapin, na ginamit siya
o na pumayag siyang gamitin. Para kay Marisa, mas mabigat ang realization. Hindi lang niya ibinigay ang puso niya. Ibinigay niya rin ang tiwala ng pamilya niya, ang reputasyon niya, ang buong mundong maingat niyang binuo. Sa bawat detalyeng nabubunyag, mas malinaw na hindi siya nabigo dahil kulang siya, kundi dahil sinadya siyang linlangin. At sa pagkakaunawang iyon, may kirot, pero may kakaibang linaw rin. Habang nag-uusap sila ni Janelle, matapos ilahad ang lahat, walang sigawan, walang emosyonal na pagsabog. Tahimik lang, mabigat, at totoo. Hindi pala talaga tayo ang problema, mahinang sabi ni Janelle. Tumango si Marisa. Hindi ito kwento ng maling pagpili sa pag-ibig. Kwento ito ng panlilinlang. Sa puntong yon, pareho nilang naramdaman ang pagbabago ng bigat sa dibdib. Hindi pa ito ginhawa. Hindi pa rin tapos ang lahat. Pero malinaw na ang kwento nila ay mas malaki na kaysa sa isang lalaking minahal nila. Isa na itong kwento ng dalawang babaeng ginamit bilang takip at piniling harapin ang katotohanan kahit masakit. Ang revelasyong yon ang naghubad sa lahat ng ilusyon. Hindi na ito tungkol sa pagkawala ng relasyon, kundi sa paghaharap sa katotohanang ang pag-ibig kapag ginamit bilang kasinungalingan ay nagiging sandata. At sa sandaling iyon, pareho nilang alam, ang susunod na hakbang ay hindi na para sa hustisya lamang, kundi para sa sarili nilang paglaya. May sandaling tumigil ang oras para kina Marisa at Janelle nang bumukas ang pinto ng interrogation room. Hindi ito ang uri ng eksenang may sigawan o dramatic na paghaharap. Walang background music sa totoong buhay, walang mabagal na lakad. Pero sa dibdib nila, parang may malakas na hampas, nandito na. Ang lalaking minsang sentro ng kanilang mundo ay ilang hakbang na lang ang layo. Nakatayo si Rafael, nakaposas. Payat na payat ang mukha kumpara sa alaala nila. Wala na ang maingat na ngiti. Wala na ang kumpiyansang boses. Sa unang pagkakataon, nakita nila siyang walang maskara. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang maikling sandali na parang mas mahaba. Pa sa lahat ng panahong magkasama sila, walang sigawan, walang mura. Pero sa katahimikang iyon, parang sabay-sabay na bumagsak ang lahat ng kasinungalingan. Hindi umiwas ng tingin si Marisa. Dati, sa bawat paliwanag ni, siya ang unang naniniwala. Ngayon, malinaw ang isip niya. Wala nang tanong, wala nang pag-asa na baka may maling akala lang. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang taong pinangarap niyang makasama sa pagtanda. Isa na lang siyang tao na piniling manloko, manakit at magtago. At sa pagkakaalam na yon, may kirot pero wala nang pagkalito. Si Janelle naman ay nakaramdam ng kakaibang lakas na hindi niya inaasahan. Dati, iniisip niyang baka manghina siya sa oras na ito. Baka umiyak, baka sumigaw, baka tanungin kung bakit. Pero habang nakatitig siya kay, wala ni isa sa mga yon ang lumabas. Ang takot na matagal niyang kinimkim, ang takot na baka muli siyang mabiktima, ay napalitan ng isang tahimik na tapang. Hindi na siya naghahanap ng sagot mula sa kanya. Isa-isang binanggit ng awtoridad ang mga detalye ng kaso. Mga petsa, mga lugar, mga koneksyon. Sa bawat linya, parang may isang piraso ng kwento ang tuluyang nalalaglag mula kay. Wala na siyang maitanggi, wala na siyang maikubli. Ang mga relasyong ginamit niya bilang panangga ay ngayon namang bumabalik bilang ebidensya. Sa bawat salitang binibigkas, mas nagiging malinaw kung sino talaga siya. May sandaling tumingin muli si kay Marisa at Janelle, parang may gustong sabihin, pero hindi na siya nagsalita. At kahit nagsalita man siya, alam nilang wala na yung bigat. Ang kapangyarihang minsan niyang hawak, ang kontrol sa kwento, sa emosyon, sa katahimikan, ay wala na. Hindi dahil may nanalo, kundi dahil natapos na ang pagtatago. Walang nagdiwang, walang yakapan, walang sigaw ng tagumpay. Sa halip, may isang uri ng katahimikan na bumalot sa silid. Hindi mabigat, kundi magaan.
Parang pagkatapos ng isang mahabang bagyo, kapag naririnig mo na lang ang patak ng tubig mula sa bubong. Parehong huminga ng malalim sina Marisa at Janelle, hindi para ipagdiwang ang pagkahuli, kundi para ilabas ang bigat na matagal nilang kinarga. Sa labas ng gusali, saglit silang tumigil. Hindi nila kailangang magsalita agad. Sapat na ang presensyang pareho silang nandoon. Tapos na, mahinang sabi ni Janelle, parang hindi sigurado kung totoo. Tumango si Marisa. Oo, kahit hindi pa buo ang ginhawa, tapos na ang takot. Hindi iyon pangako ng masayang bukas, isa yung pagkilala na may natapos na yugto. Habang papalayo sila, malinaw na ang kwento ay umabot na sa huling banggaan. Hindi ito kwento ng paghihiganti, isa itong kwento ng pagharap. Ang lalaking minahal nila ay naharap sa katotohanan. At sila, sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ay nakatayo ng tuwid. Hindi bilang biktima, kundi bilang mga babaeng piniling huwag umatras. Ang huling komprontasyon ay hindi sigaw o luha. Isa itong tahimik na pagwawakas. At sa katahimikang yon, sa wakas, may puwang na para sa paghilom. May kakaibang gaan sa dibdib ni Marisa habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa salamin ng kafe. Hindi na yon ang babaeng laging nagdududa, laging naghihintay ng mensahe, laging handang ipaliwanag ang mali ng ibang tao. May bakas pa rin ng pagod sa mga mata niya, pero may malinaw na linya ng katahimikan sa muka. Isang katahimikang pinaghirapan. Lumipas ang mga buwan na hindi madali, pero unti-unti, natutunan niyang bumalik sa sarili. Sa mga araw na yon, mas naging maingat siya sa lahat, sa salita, sa tiwala, sa pag-aalok ng puso. Hindi na siya nagmamadali. Natutunan niyang pakinggan ang sarili bago ang iba. May mga umagang nagkakape siya mag-isa, tahimik, hindi malungkot, kundi payapa. At sa bawat umagang iyon, mas malinaw niyang nararamdaman na ang pag-ibig sa sarili ay hindi kapalit ng pag-ibig ng iba. Ito ang pundasyon nito. Si Janelle, sa kabilang banda, ay dahan-dahang binubuo ang sarili sa ibang paraan. Hindi siya agad nagbukas ng pinto para sa bagong tao. At hindi rin niya pinilit ang sarili na maging okay. Tinanggap niya na ang tiwala ay hindi basta bumabalik. Pinapanday ito. Tulad ng sugat na kailangang maghilom sa tamang oras. May mga araw pa ring bumabalik ang alaala. Pero hindi na yon nananakit tulad ng dati. Mas madalas na itong paalala kaysa sugat. Isang hapon, nagkataon ang kanilang muling pagkikita sa parehong kafe. Walang imbitasyon, walang plano, parang sinadya ng panahon. Nagkatinginan sila, nagulat sandali, at pagkatapos ay parehong ngumiti. Hindi na yon nangiting pilit o may halong pag-alala. Isa yung nangiting may pagkilala. Nakarating din tayo rito. Naupo sila sa parehong mesa, umorder ng parehong kape, at sa unang pagkakataon, walang aninong nakaupo sa pagitan nila. Nagkwentuhan sila tungkol sa maliliit na bagay, trabaho, plano, mga simpleng araw na muling bumubuo ng normal. May tawa, may biro, may sandaling tahimik na hindi awkward. Walang kailangang ipagtanggol, walang kailangang patunayan. Ang dating kafe na naging entablado ng galit at sakit ay ngayon tila naging saksi ng paghilom. Hindi perpekto ang eksena, pero totoo. Alam mo, sabi ni Janelle habang hinahalo ang kape, akala ko noon, kailangan kong magtiwala agad para makabangon. Ngumiti siya ng bahagya. Ngayon, alam ko na okay lang maghintay. Tumango si Marisa. Ako naman, akala ko noon, sapat na ang pagiging matatag, pero natutunan kong mahalaga rin ang maging maingat. Hindi nila pinag-usapan si Rafael. Hindi dahil sa takot o pag-iwas, kundi dahil hindi na kailangan. Ang bahagi ng kwento na yon ay tapos na. Naroon pa rin ang sugat, hindi nila ikinaila iyon. May mga gabing bigla pa ring sumisikip ang dibdib. May mga sandaling napapaisip kung paano nangyari ang lahat. Pero ang sugat ay hindi na bukas. Isa na lang itong marka ng dinaanan, hindi ng kinatatayuan.
Habang papalubog ang araw, tumingin si Marisa sa labas ng bintana. Dati, ang ganitong oras ay puno ng pangamba. Sino ang tatawag? Sino ang hindi? Ngayon, tahimik lang ang isip niya. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil alam niyang kaya na niyang harapin ang anumang darating. Si Janella naman ay huminga ng malalim. Parang sa wakas ay pinakawala ng bigat na matagal niyang kinarga. Nang maghiwalay sila, walang pangakong muli silang magkikita agad. Walang drama, isang simpleng ingat ka at isang tunay na ngiti. Sa paglakad palayo, pareho nilang alam na ang kwento nila ay hindi nagtapos sa pagkasira, kundi sa paghubog. Ang pag-ibig ay minsang ginamit laban sa kanila, pero hindi nito kinuha ang kakayahan nilang bumangon. At sa katahimikan ng gabing iyon, malinaw ang isang bagay. Hindi man nabura ang nakaraan, hindi na ito ang humahawak sa kanila. Ang buhay ay umuusad, mas mabagal, mas maingat, pero mas totoo. At doon, sa gitna ng simpleng normalidad, natagpuan nila ang isang uri ng kapayapaang hindi nila inaasahan, pero matagal na nilang deserve. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.